Magandang araw mga bata at welcome sa aking YouTube channel. Ako si Teacher Chris at narito na naman tayo para sa panibagong aralin sa Araling Panlipunan Grade 5. Kung gusto mong mas madaling maintindihan ang ating mga leksyon at makakuha ng mga tips sa pag-aaral, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong aralin. Handa na ba kayo? Kung handa na, tara na at simulan natin ang ating leksyon. Araling Panlipunan, 5, Unang Termino, Ika-7 Linggo, Unang Araw. A. Panuto. Balikan ang aralin sa pamamagitan ng paglalarawan sa pagdiriwang ng mga kagawiang panlipunan tulad ng pag-aaral, panliligaw, kasal at ugnayang pamilya. Kalinangang bayan tungkol sa iba't ibang uri at anyo ng sining pagpapalamuti. Iba't ibang uri at anyo ng sining pagpapalamuti, pananamit at palamuti. Ang sinaunang kalalakihang Pilipino ay nagsuot ng pantaas na damit na tinawag na kanggan o kangan. Ang kulay ng kanggan ay batay sa katayuan sa lipunan ng may suot nito. Pula para sa datu at asul o itim para sa may mas mababang katayuan sa datu. Bahag naman ang kanilang naging pang-ibabang kasuotan, binalutan din nila ang kanilang ulo ng putong. Tulad sa kanggan, sinalamin din ng putong ang katangian ng may suot nito. Halimbawa, pulang putong ang suot ng mga taong nakapaslang na ng isang tao. Ang mga nakapaslang naman ng may 7 tao ay nagsusuot ng bordadong putong. Sa kababaihan, ang pang-itaas na kasuotan ay ang baro at ang pang-ibaba naman ay ang maluwag na palda na tinatawag na saya ng mga Tagalog at patadyong ng mga Bisaya. Karaniwan din silang nagsusuot ng pula o puting tapis sa baywang. Kasuotan. Kanggan, isang tsaleko na walang kwelyo o manggas. Bahag, piraso ng telang nakabalot sa baywang at may habang hanggang hita. Putong, pirasong tela na ibinabalot sa ulo. Baro, damit na ipinapatong na may manggas. Saya, maluwag na palda. Tapis, telang karaniwang ibinabalot sa baywang. Mahilig magsuot ng mga palamuti sa katawan ang sinaunang kababaihan at kalalakihang Pilipino. Kadalasang gawa sa ginto ang mga palamuting ito. Halimbawa ng mga palamuting kanilang isinusuot ay pomaras, isang alahas na hugis rosas, at gambanes, isang uri ng gintong pulseras na isinusuot nila sa braso at binti. Nagsuot naman ang kababaiban at kalalakihang Bisaya ng hanggang 4 na pares ng gintong hikaw sa kanilang tainga. Gumagamit din sila ng ginto o pusad upang palamutian ang kanilang ngipin. Gayon din, naglalagay sila sa kanilang katawan ng mga tato o mga permanenteng disenyo at marka sa balat. Sa pagdating ng mga Espanyol, tinawag nilang pintados ang mga katutubong puno ng tato ang katawan. Pinaniniwalaan din ng mga sinaunang Pilipino na may taglay na mahika at kapangyarihan ang mga tato sa kanilang katawan.
na ang sino mang mayroon nito ay magtataglay ng ibayong lakas at husay sa pakikidigma. Naging tanda rin ang tato ng tapang at mga tagumpay ng mga mandirigma. Talamak ang ganitong tradisyon sa mga Bontoc, Igorot, Kalinga at Ifugao sa kabundukan ng Hilagang Luzon. Panuto, gamit ang gabay ng mga larawan sa loob ng kahon at mga ginulong salita, alamin ang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa patlang. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aking channel. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong aralin. At syempre, abangan ang susunod nating video para sa panibagong aralin at panibagong kaalaman. Muli, ako si Teacher Chris. Hanggang sa muli at happy learning!